Hindi inaasahang magla-landfall sa bansa ang super bagyong Inday, pero posibleng ulanin ng husto ang malaking bahagi ng Luzon, kabilang na ang Metro Manila. Bago yan, pinalalakas na ng super bagyo ang habagat sa bahagi ng Mindanao. Nakatutok si Oscar Oida. Pinadapa ng malalakas na hangin ang tolda sa palengking ito sa Sharif Agwak, Maguindanao del Sur kahapon. Sinabayan pa yan ng matinding buhos ng ulan. Maraming paninda ang nabasa, kaya kahit masama ang panahon, sinuong ng ilang vendors ang ulan para isalba ang kani-kanilang gamit. Kaninang umaga naman, bumuhos ang malakas sa ulan sa Zamboanga City. Halos mag-zero visibility sa ilang kalsada, gaya sa bahaging ito ng Barangay Vitali. Inalerto ng Zamboanga City Disaster Risk Reduction Management Office ang mga nasa flood-prone at landslide-prone areas. Nagkansela rin ang klase kaninang hapon sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan sa lungsod dahil ilang paaralan ang napaulat na binahana. Kahit sa Midsayap, North Cotabato, ramdam ang masamang panahon. Ilang lugar ang nawalan pa ng kuryente. Pinag-iingat ng PDRRMO Cotabato ang mga residente na maging alerto sa landslide at pagbaha. Ayon sa Pag-asa, habagat na mas pinalakas pa ng Super Typhoon Inday ang nagpaulan sa ilang bahagi ng Mindanao. Kahit hindi inaasahang magla-landfall sa bansa ang bagyo, inaasahan pa rin uulanin ng gusto ang malaking bahagi ng Luzon, partikular sa Metro Manila. Simula bukas, itataas ang Blue Alert sa buong Metro Manila, alinsunod na rin sa rekomendasyon ng Office of Civil Defense. Pag Blue Alert, lahat po, 24 hours po kaming nakaredy sa Blue Alert. Kanina, pinangunahan ni San Juan Mayor at Metro Manila Council President Francis Zamora ang pag-inspeksyon sa mga preposition na gamit ng MMDA para sa inaasahang pananalasa ng bagyo. Ayon pa sa MMDA, gumagana ang lahat ng kanilang 73 pumping stations sa Metro Manila. Kabilang dito ang 10 mobile pumps. Malaking bagay talaga na magkaroon ng ating mga LGUs ng mobile pumps separate from the pumping stations because pwede niyong ilipat-lipat. Aabot sa mahigit 123 na flood-prone areas ang tinukoy ng DPWH na binabantayan na umano ng mga tauhan ng MMDA. Identified naman namin yung mga areas kung saan naiipon yung basura. May mga tauhan na kaming nakaabang doon sa mga areas na yan para mag-alis noong basura. Sa tanong kung may pasok ba sa darating na Biyernes, Given the report earlier that by Friday ay yung pinakamatinding pagbuhos ng ulan ay ating mararanasan, I'm sure once the Metro Manila mayors get hold of this report, kanya-kanyang desisyon na ho sila. ipinag-utos naman ni Pangulong Bongbong Marcos sa iba't ibang ahensya na maghanda. Oscar Oida, Nakatutok, 24 Oras.